Nandito tayo ngayon sa Motor Trade Honda Centro Oriental Pulangi Albay at dito meron tayong nakitang Honda Dio. At isa rin ang Honda Dio sa pinakamabentang scooter ng Honda. Sa katunayan, marami na rin ang nakakasalubong ko na naka-Honda Dio dito sa kalsada dahil na rin sa pagiging affordable ng motor na to. At sa video na ito, pag-uusapan natin kung magkano na nga ba ang Honda Dio, kung magkano bang down payment at kung magkano ang magiging installment price nito. At syempre, pag-uusapan na rin natin ang kanyang features at kung sulit pa rin bang bilhin ang Honda Dio. Pagdating sa makina nito, ito ay 109.51cc, air-cooled 4-stroke 2 valves at ito ay naka-carburetor. Pero ganun pa man, matipid pa rin ito sa gasolina kahit hindi ito fuel injected. Ang fuel consumption nito ay nasa around 50 to 55 km per liter. Kaya para ka na rin naka-FI, mas less maintenance pa. At malaki din ang kanyang fuel tank capacity, 5.3 liters. Kaya matagal bago ka mauubusan ng gasolina kapag nagpa-full tank ka. Kaya perfect na perfect talaga pang araw-araw at lalo na kung panghanap buhay. Ang maximum power nito ay 8 horsepower at 7,000 RPM with a maximum torque of 8.91 Nm at 5,500 RPM. At kaya din itong top speed ng hanggang 83 kph. Ang nagustuhan ko sa motor na to, malaki ang kanyang legroom. Ayan, diba? 5'9" ang height ko, medyo mahabang legs ko, pero ayan o, malaki pa ang space. Kaya bukod sa komportable ka, makakapaglagay ka pa ng mga gamit mo dito sa harapan. Kaya perfect pa malengke or pang grocery talaga. Plus, meron pa itong hook dito sa harapan, then meron pa itong retractable hook dito sa ibaba. Kaya safe na safe ang mga dala-dala mo, yun nga lang wala itong front pocket sa harapan. Pero meron naman itong malaking underseat storage na 18 liters kaya marami ka pang mailalagay sa U-box mo. At ayan, malapad ang kanyang upuan kaya relax na relax ka talaga sa mahabang biyahe. At maganda rin ang design ng kanyang grab bar, malaki ito at komportable ring hawakan. Mababa lang din ang seat height na to, 765mm lang kaya perfect for average height like mga 5 flat ay kayang-kayang motor na to. Magaan lang din naman ito, 103 kilos lang kaya hindi ka mahihirapang i-maneuver ito. Hindi ka rin mahihirapang i-double stand ito kasi nga magaan lang siya. Yun nga lang, wala itong side stand. Kaya every time magpa-park ka, kailangan mo itong i-double stand talaga. Pero may mga nagpapamodify na pinapalagyan ito ng side stand. Ang maganda naman sa motor na to, mataas ang kanyang ground clearance, 158mm. Kaya hindi ito basta-basta sasayad kahit mapadaan ka sa mga matataas na humps. Pagdating naman sa mga gulong nito, parehong 90/100/10 sa harapan at sa likuran at naka-tubeless na ito. Sa braking system naman, pareho ring naka-drum brake sa harap at sa likod at ito ay naka-combi brake na kapag nagpreno ka sa likuran ay automatic na sasabay ang harapan ng 30%. Sa suspension naman, naka-telescopic fork sa harapan at naka-single shock sa likuran. At kung usapang papugian lang din naman, syempre hindi papatalo ang forma ng Honda Dio dyan. Kasi tingnan mo naman, diba? Very modern and stylish din ang forma ng motor na to. Maganda ang color combination ng color glossy orange at matte gray. Bumagay sa design ng kanyang headlight. At malaki ang headlight nito plus naka-LED pa yan. Kaya mas matipid sa battery at mas maliwanag. At dahil nauna itong inilabas sa India, kaya meron itong abang sa harapan na lagay ng plaka. Pero okay pa rin naman, hindi naman nakasira ng forma ang mga tornilyo na ito. Yung kanya naman mga signal lights ay naka-bulb type. Then dito meron pa itong DRL o daytime running lights na bukod sa dagdag forma ay dagdag visibility na rin. Dito sa gilid meron pa itong mga decals. Ganon din dito, naka-highlights ang Dio at maganda siyang tingnan. Bumagay din sa kanya, may sporty looks din yung kanyang mga decals. Malaki din ang taillight nito kaya kitang-kita ka talaga lalo na sa gabi. Pero ang taillight nito ay naka-bulb type, hindi yan naka-LED. Ganon din yung kanyang mga signal lights. Pagdating naman sa instrument panel, naka-analog display. Very direct to the point. Wala ka nang kailangang pindutin kaya hindi ka malilito sa mga indicator nito. At maganda yung kanyang mga indicator ng signal lights dahil magkahiwalay. Kaya hindi ka rin malilito. Then dito naman ang kanyang high beam indicator. Pagdating naman sa mga switches, dito ang kanyang high beam and low beam, busina, signal lights at dito sa ibaba ang kanyang choke dahil ito ang i-curve type. Kapag ayaw mag-start, iangat mo lang to at makaka-under ka na ulit. Sa kabila naman ang push start at bukod sa kanyang push start, meron pa itong kick start. Pagdating naman sa presyo nito, ito ay nagkakahalaga ng 64,260 pesos. Medyo tumaas na siya dahil ang unang presyo nito ay nagkakahalaga lamang ng 49,000 pesos. Pero maganda naman sa kanya, mura lang ang kanyang down payment kung i-avail mo siya ng installment, 3,400 pesos lang.
At ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 3,099 pesos. Pwede mo siyang i-avail ng installment through Bank of Makati, BM Finance, or Fundline. At ayun, diba, meron dalawang available na kulay dito, itong orange at itong color red. At available yan dito sa Motor Trade Honda Centro Oriental, Pulangi, Albay. Kaya kung malapit ka dito at naghahanap ka ng Honda Dio, pumunta na lamang kayo dito sa shop nila para makita nyo rin siya ng aktual. At ang masasabi ko sa motor na to, sulit pa rin naman itong bilhin kahit na medyo tumaas na ang kanyang presyo. Lalo na't napakarami niyang convenient features. Kagaya ng malaki ang kanyang legroom, kaya kung gagamitin mo pang hanap buhay, hindi ka talaga mahihirapan. Marami ka mailalagay sa harapan. At malaki pa ang kanyang underseat storage. Komportable ka rin dahil malapad ang kanyang upuan kaya hindi sasakit ang katawan mo sa mahabang biyahe. Naka-LED ang kanyang ilaw and very sporty din ang kanyang design at naka-tubeless pa ang kanyang mga gulong kaya kahit matusok man ay hindi ito basta-basta mafa-flat. At kagaya ng sabi ko kanina, kahit card type lang ito ay matipid pa rin ito sa gasolina para ka na rin naka-fuel injected. Plus, mas less maintenance pa kapag ka naka-carb type. So masasabi ko, sulit pa rin talaga ang Honda Dio. Kayo guys, ano masabi nyo dito sa Honda Dio na ito? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.